Hi, what's up guys? This is Mike again for another video podcast. Sa podcast na ito guys ay iba sa mga dating nagawa nating mga podcast episode. Dahil sa podcast na ito guys ay andito tayo sa labas. Andito tayo sa kapaligiran na may makikita kayong mga puno, mga halaman, mga damo, at kahit ano-ano pa. Kasi andito ako guys sa sa babuyan namin. Naisipan ko na ibahin ko yung the way ko paggawa ng podcast, kumbaga kwentuhang podcast or usapang podcast, kasi I think parang feeling ko hindi ako tatama rin, like kumbaga gusto kong ibahin naman para magkaroon ulit ako ng motivation na makapag-share ulit sa inyo ng mga samut-saring kwento. Ayun, nakakabulol kasi naninibago pa talaga ako guys. So gagawin ko ulit itong isang raw video. Ayun guys, sana nakita niyo yung first vlog ko about sa first time na pag-vlog. Sana may natuwa, sana may na-inspire, na-motivate na gawin yung mga bagay na gawin nyo na yung mga bagay na gusto nyo nang gawin talaga from the start. Kung baga simulan nyo na, umpisahan nyo na bago matapos tong taon na to. Kasi why not? Baka pag natapos nyo na yung mga video na yun ay masasabi nyo napakasulit at napaka-worth it. So ayun guys, sa podcast nito guys, ating pag-usapan yung tungkol sa yung ganito guys na feeling na andito ka sa isang probinsya. Yung hindi mo mararamdaman pag andun ka sa mga syudad. Ito yun guys yung namimiss ko sa tuwing andun ako sa dati kong work, which is sa city mismo. And never kang makakita ng mga ganitong tanawin, lalong-lalo pag nag-work ka talaga sa mga ganong urbanized, sa mga ganong city. Parati kasi di ba yan makikita natin halos lahat doon is mga nagararamihang mga sasakyan, nagtataasang mga building at mga ano-ano pa. Iba yung feeling pag andun ka sa city life, kasi mafe-feel mo yung gaano kabilis ng nangyayari, nafe-feel mo kung gaano ka-advance ng technology, at andun yung feeling na parang ang bilis-bilis lumilipas yung mga oras kumpara dito sa probinsya talaga. At ang nakakatuwa pag andito ka guys sa probinsya, na-enjoy mo yung bawat moment na andito ka talaga. Na-appreciate mo yung mismong kapaligiran mo habang minamasdan mo yung mga nakikita mo sa paligid. Parang andun yung healing process. Kung may dinaramdam ka, may something na mabigat sa'yo, may bumabagabag sa kalooban mo, andito mo lang talaga mafe-feel na at home ka, na safe ka, na comfortable ka. Kaya ito guys yung napili ko ngayon. Di ko alam kung may makakapanood nito, pero I hope sana, di ba, ma-appreciate nyo yung kung andito kayo sa probinsya, kagaya ko. May mga samut-saring puno dyan, halaman, damo, at saka makikita nyo din dito yung pusa ko. Ayun o. Ayun, may kasama ako dito at hindi lang ako dito nag-iisa. Ang kakaiba guys pag andito ka sa probinsya, syempre nai-enjoy mo yung simoy ng hangin. Na pag andun ka sa city, ang daming usok, sobrang init, lalong-lalo ngayon na summer talaga. Pag summer, pag sa province, pansin ko ngayon pag nasa province na, sa tuwing summer talagang napakainit na. Yung tipong mga damo guys, talagang napapansin nyo is nalalanta talaga sila sa sobrang init. And mas lalong-lalo na pag andun ka sa mga syudad, hindi man natin napapansin yung, kasi wala naman sila doon ng mga damo, wala naman silang mga ganitong nasa paligid natin na ang daming mga halaman or anything pa yan. Siguro may mga puno, pero pag andun ka kasi sa city, iba kasi yung exposure eh. Mainit talaga doon. Sobrang init. Kahit yung paghinga mo, parang hindi ka makakahinga. Nakaka-suffocate. Parang may suffocation nangyayari pag andun ka sa syudad, na parang yung feeling na gusto mo makalanghap ng sariwang hangin. Kaya di ba guys, kung napapansin nyo, pag andun tayo sa syudad, yung parating gusto nating puntahan is yung mga mall,
Kasi doon yung malamig yung hangin, napipreskuhan tayo, maganda yung nakikita natin na lugar, and then parang okay naman sa mall, maganda siya. Pero pag andito ka sa province, lalong-lalo na kung mainit tapos nainitan ka, 'di ba? So ang ginagawa natin, lumalabas tayo sa may malapit sa mga puno kasi may time na mahangin, and then pag nasa loob naman tayo ng bahay, kung wala man tayong aircon sa loob ng bahay, mafe-feel talaga natin yung init. Pero yung init na yon is ibang-iba, sobrang layo pag sa city ka mismo. Kumbaga dito sa atin sa probinsya, medyo limit yung init na mafe-feel mo. And ang kakaiba dito guys, pag nasa province ka talaga, ang favorite part ko dito is yung tag-ulan talaga guys. Yung tipo na pumipresko lahat, like pag umiihip na yung hangin before pa umulan, like 'di ba ganun yung may instances 'di ba guys na before umulan, 'di ba, kumukilimlim, and then mafe-feel mo yung ihip ng hangin na sobrang presko, na mafe-feel mo talagang uulan, and then pag umulan na, andun na yung like malamig na talaga siya, malamig na yung atmosphere, talagang nakakagaan talaga siya. Kumbaga hindi lamang sa nature, hindi lamang sa mga halaman, puno yung nakaka-refreshing, nakaka-relax, nakaka-unwind. Pati na din yung weather mismo, kung tag-ulan talaga. Wag lang bagyuhin guys, kasi dito sa amin sa probinsya talaga, mas prone kami sa bagyo, sa typhoon. And masaya umulan, pero ayun naman natin yung umabot sa tendency na parati na lang tayong babagyuhin. Kasi 'di ba, pumapangit yung lugar, imbis ang gaganda ng mga tubo ng mga halaman, ng mga dahon, ng mga puno, 'di ba? Ang gulo-gulo. Yan guys, yung aso ko. Pinapanood ako habang gumagawa ako ng isang podcast content dito. Isipin mo yan guys, kakaiba yung background natin, no. Hindi mo to makikita sa ibang podcast content. Di ko sure kung may gumagawa nito, pero nakaka-relax magkwento, and parang hindi ako nawawala ng pwedeng i-share sa inyo guys. So ayun guys, siguro yun magandang motivation ko sa inyo. Pag andito kayo sa province, sulitin nyo na talaga, kasi ibang-iba yung feeling. Minsan, yung feeling na napaka-nostalgic talaga. Yung feeling na parang bumabalik ka sa pagkabata. Pero depende siguro kung saan ka lumaki. Kasi ako dito guys, lumaki ako dito sa amin mismo sa probinsya na to. And kinalakhan. Tama ba? Dito na ako lumaki. Kumbaga, bawat nakikita ko dito, parang like bumabalik talaga ako sa pagkabata. And nakakaano siya, kumbaga, may healing process na nangyayari. Kahit matanda ka na, kahit tumatanda ka na. And siguro ganun din yung nafe-feel ng iba kung lumaki man sila sa mga city. Hindi ko naman minamasama kung dyan ka lumaki and yun na talaga yung nakasanayan mong buhay. Siguro 'di ba? Kasi may mga nakikita kasi ako sa social media na yung mga nasa city, yung andun na yung buhay nila, andun na sila lumaki, doon na sila nagkapamilya. Parang may nakikita ko doon like gusto nilang mag-visit sa mga probinsya kasi nakaka-relax. Gusto nilang puntahan yung mga falls, yung mga dagat, yung mga resort, yung mga nature na hindi nila nakikita at hindi nila kumbaga hindi nila na-feel sa everyday na buhay nila doon sa syudad na yun. At kumbaga yun yung parang nasa bucket list nila na sana mapuntahan. Lalong-lalo dito sa amin na malapit talaga kami sa Mayon. Yun yung kagandahan na parang hindi ko kayang ipagpalit tong province na to sa ibang syudad. Even na yung syudad na yun may mall, may SM, yung mga sikat na mall, mga malaking mall, malaking building. Diba? Kumbaga, andun na lahat. Andun na yung mga technologies. Kumbaga, nakaka-amaze tignan yung mga ganong like, ganong lugar. Lalo na kung gabi, diba? Ang gaganda ng mga ilaw, sobrang liwanag, diba? Pero para sa akin lang talaga, kung ako yung tatanungin, hindi ko kayang ipagpalit yung lugar kung saan ako lumaki. Itong probinsya na to, even na napaka-simple niya,
napakasimple lang niya, even na parang, alam mo yun, naiiwan pa yung bakas ng lumang panahon sa mga ganitong lugar, sa ganitong province na life, di ba? Yun yung parang na-realize ko din guys na yung mga dating panahon na lumipas, yung bakas nila, yung mga footprints nila parang naiwan sa mga nature, sa mga kalikasan. Kasi isipin nyo guys, di ba yung mga puno na yan, yung mga unang klaseng puno naman niyan na sobrang tagal gaya ng Nara, sila talaga yung ilang years na na-witness yung paglipas ng panahon. 'Di ba? Kumbaga, nakikita na yung mismong ugat kung ilang history, ilang generation na yung lumipas. Kumbaga, kung para sa akin lang talaga, kung gusto nyong magbalik tanaw sa kasaysayan, sa history natin, sa golden age, sa pinakalumang panahon, I think mas magandang puntahan yung mga nature gaya nito. Even na yung mga nature or mga kalikasan na hindi sikat tignan. Like, gaya like meron kayong, nasa likod lang kayo ng bahay na may mga ganitong mga ligaw na halaman, mga ligaw na damo, may mga puno. Para sa akin, parang andun pa rin yung connection sa old age, sa lumang panahon na yon na binabanggit ko dito sa podcast na to. And parang paunti-unti, parang andun na yung nare-rewind tayo, 'di ba? Yung ano natin, yung pananaw natin habang nakikita natin yung ganitong kapaligiran na, 'di ba? Same lang, vice versa. Vice versa guys sa pag nandun tayo sa syudad, sa city na yan. Pag andun tayo, nakikita natin yung advanced life, yung future, 'di ba? Yung futuristic na image. Yun yung nai-imagine natin pag andun tayo sa lugar na yon, sa city na yon, na may mga technology, na may mga raming buildings, mga mall. Yung nakikita natin ay yung kaano ka-advance ng panahon na hindi mo makikita doon yung bakas ng kahapon, yung footprint ng lumang panahon, hindi mo siya makikita doon. Di ba guys? Relate ba kayo dyan? Agree ba kayo dyan sa mga sinabi ko? Kasi di ba, wala namang ibang naiiwan dito sa mundo natin na nakikita talaga natin yung pinaka-history. Kundi ito, yung mga kalikasan, yung nature, kung anong lugar man yan, hindi man ito. Kasi yung nature, hindi naman ganito yung itsura talaga eh. Kumbaga, malalaking mga puno na ilang years, ilang decades na, centuries na tumagal. Yun talaga yung ano natin, kumbaga, siya na yung pinakapundasyon sa Mother Earth. Di ko alam, sure ako, pero ganun yung gusto kong iparating sa inyo guys. Kung nasa probinsya kayo ngayon at hindi nyo napapansin, kasi yung attention nyo nakapokus lang sa pagpo-phone, lalong-lalo ngayon, usong-uso na sa atin yung pag-scroll sa mga social media. Nadagdagan pa yun ng mga social media na nagdudulot para maboring agad tayo. And parang umiikli yung patience natin kasi nalilibang tayo sa kaka-scroll. Diba dati no, nag-i-scroll lang tayo, mga photos lang. Ngayon, napapansin natin, yung ini-scroll natin, yung mga videos na nauubos yung oras natin doon. And araw na din, kaka-scroll, kakanood ng mga gaya ng mga TikTok videos na yan at hindi natin napapansin yung meron tayo sa kapaligiran mismo na hindi natin sure kung hanggang kailan natin yun may enjoy pa. Gaya nito pag andito tayo sa probinsya or even hindi man kayo sa probinsya, kung nasa syudad man kayo, diba? Subukan yung mag-stop muna sa pag-scroll sa paggamit ng mga gadget. I-appreciate nyo yung mga lugar, yung saan kayo ngayon, kung saan man kayo nakalocate ngayon, enjoyin nyo yung kapaligiran mismo. Kasi, di ba, why not, di ba guys, baka balang araw, need nyo nang umalis dyan, kailangan nyo nang lumipat sa ibang lugar naman, and never nyo na mababalikan yung mga lugar na may-miss nyo din pala at the end. So, para sa akin guys, napaka-importante sa life natin yung habang nag-i-improve tayo, habang
dumadagdag yung mga age natin, nagkakaroon tayo ng mga development sa sarili, self-improvement, naabot na natin yung mga progress, yung mga tagumpay na wini-wish pa natin from the start, ay napakahalaga na balikan din minsan natin yung mga lugar na minsan naging sanhi, naging cause kung bakit naabot natin yung ano meron sa atin ngayon, di ba? Yun yung mahalaga doon, guys. At I think hindi lamang about sa nature, sa kalikasan yung kailangan nating bigyan ng baliktanaw. Syempre kailangan din nating baliktanaw din yung mga taong naging parte na ng buhay natin. Nung nag-i-start pa tayo lumakad, nung nag-start tayong kumain, magsalita. Di ba? Gets nyo yun, guys? Syempre yung mga parents natin, yung mga magulang natin, sila yung naging pundasyon natin para makita natin yung mga ganitong environment, mga ganitong tanawin sa buhay natin. Kasi kung wala sila, hindi ka mabubuhay dito sa mundo, hindi ka ipapanganak. At syempre, si God ang number one na kailangan nating parati balik-tanawin, wag natin siya kalimutan. Kasi wala yung mga magulang natin, yung pinakauna-unang ninuno pa natin kung hindi nilikha yun ni Lord, kung hindi siya yung naging creator natin. Siya lang talaga, guys, yung number one na nag-create nito, itong mga nakikita natin ngayon, na mga tanawin, paligid natin. Siya lang talaga yung nag-create nito. So, ang point ko dito, guys, sa podcast na to is magbalik tanaw kayo, hindi lamang sa kapaligiran nyo, sa nature, sa kalikasan, hindi lamang sa mga mahalagang tao sa inyo, gaya ng mga magulang nyo, ay pati guys, yung mga naging party pa ng mga journey nyo, hindi lang yung mga magulang nyo, kundi yung mga mabarkada nyo din, and basta yung mga taong sumusuporta sa inyo ngayon. And syempre, guys, hindi dapat mawawala sa inyo yung ibalik tanaw nyo din, magbalik loob kayo kay Lord, kasi siya talaga yung pinaka-ugat kung bakit nararanasan nyo yung mga bagay na meron kayo ngayon, kung bakit naabot nyo yung success na pinapangarap nyo pa dati. So, yun lamang, guys, dapat marunong tayong mag-appreciate ng mga bagay na meron tayo ngayon. Hindi lamang yung mga bagay na nakuha natin sa pagpupursige natin sa buhay, kundi yung mga bagay na dati pa, even na wala pa tayo, nandun na sila. Nandun na yung nagsusupport sa atin nung wala pa tayo. So, ito lamang, guys, yung podcast ko ngayon. Sana may nakuha kayong insight dito. And di ko alam kung may magugustuhan yung ganitong klaseng podcast na hindi formal. Andito lang tayo, kumbaga, usap podcast, kwentuhan podcast, and sharing ng mga gustong i-share ko sa inyo na I think baka nakakalimutan nyo na, and parang gusto ko lang i-remind sa inyo yung kahalagahan ng ganitong usapan, ganitong topic. So ayun lamang, guys, hanggang sa ulit. Kung nagustuhan mo tong ganitong podcast content natin, pwede mo siya i-like, and pwede kang mag-comment dito sa comment section at pag-usapan natin yan. At kung may mga gusto pa kayo, guys, na makita sa mga ganitong content, pwede kayong mag-subscribe sa channel ko para updated agad kayo sa mga bago nating uploads. And then nakakatulong din yun, guys, para tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng mga ganitong content. Motivate pa tayo, and ang dami ko pang gustong i-share sa inyo, guys, yung mga naisip ko. Kasi yung channel natin, di ba, let's talk about experiences, inner thoughts, and ano pa nga yun, yung isa, real talks. So ayun, guys, sana may nakarelate dyan, and sana natuwa kayo sa podcast na to. Raw vlog lang to, guys, raw vlog podcast. So hanggang sa ulitin, bye bye, thank you.